Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hello, how are you guys? So medyo matagal ako nawala and for that reason, ngayon pa lang ako bumabalik. So ayun nga, medyo busy lang ako kaya pasensya na kayo. But nothing to worry about that one. Buti nandyan si Coach Kim at na-assist niya ako. Si Coach Kim ay isa ding life coach na katulad ko and we are doing this sa matagal na panahon na. So nagpapasalamat ako sa mga ka-team ko at nanatili ang support nila. Habang ako ay busy at hindi ko ma-assure na baka sa susunod na video ay hindi ulit ako or baka ako. I'm not sure about that one. Pero kahit sino man ang mailagay dito, I need your support guys. And as well as you need us as well. Kung need nyo ng support, we can give that to you. And maraming salamat sa mga nanatili sa channel at malapit ng, malapit na mag-December. So, maligayang Pasko sa bawat isa dyan. Sana makamove on na kayo. Yun na lang yung panalangin ko sa Diyos. However, before we start, let's talk about this. Isa ito sa mga pinakamasaselan na topic na meron tayo sa lahat. Right? So, kapag may nangyari na between your ex and, yung bago niya or someone, kung sino siya, how to react? Paano ka ba magre-respond sa ganung klase ng sitwasyon? Which is, it is so much painful, I know, na parang baka hindi mo kayanan yung sakit habang naiisip mo ito. And I think a lot of you guys na hihiga sa kama, matutulog, papatay ng ilaw, and then di nila mapigilan mag-isip na yung ex nila tsaka yung bago ng ex nila is may nangyayari sa kanilang dalawa. They cannot stop themselves thinking na parang, oh my gosh, it sucks. Merong ibang gumagalaw sa, sa karelasyon ko, sa mahal na mahal kong tao. I know, it is possible, and that is the worst thing that can happen to you. Minsan, mas masakit pa yun kaysa sa iniwan ka niya, kaysa sa pinerahan ka niya, kaysa sa sinaktan ka niya physical. Minsan, mas masakit pa yun. And it's because tumatagos yun sa emotional mo or sa soul mo kapag naiisip mo may nangyayaring ganun. Lalo na kapag inaamin nila o hindi man nila aminin. Well, ano ba ang dapat mong gawin kapag ganun ang nangyari? So, meron akong isang client dati na nag-open up ng problema niya sa akin. And he said, Coach, okay lang naman sa akin mag-move on eh. Okay lang naman sa akin yung di ko na siya mahal. Okay na yun eh. Okay na ako dun eh. Parang willing naman ako mag-no contact or etc. etc. Pero isang bagay lang, Coach, yung hindi ko kaya. Alam mo kung ano yun, Coach? Yun yung hindi ko mapigilang isipin na yung ginagawa ko sa ex ko ay ginagawa na ng bagong lalaki niya sa kanya. Na yung dating, yun na yung punto ko, na may bago na siyang kasiping, may katabi na siya matulog. Siyempre, di naman pwedeng magtinginan lang yun, di ba? So, yun yung pinakamahirap na part. And I understand that. So, ano nga bang maipapayo ko sa mga ganitong klaseng kliyente? Can we read this? This is very important. So, basahin natin sabay-sabay. Sometimes, there is nothing you can do but let it rain and wait for the sunshine. Minsan wala ka naman talagang magagawa dun eh. Hindi mo naman kayang pigilan yun. Hindi mo kayang mag-send ng kidlat dun sa dalawang yun habang nag-honeymoon sila. Hindi mo sila kayang patamaan ng kidlat mula sa langit. Hindi ka pwedeng magpalindol. Minsan wala ka namang magagawa talaga eh. Hindi ka naman pwedeng magwala. Kasi pag nagwala ka, ikaw din yung lugi. Hindi ka rin pwedeng umiyak hanggang bukas at sa susunod na panahon dahil sa nangyayari. Dahil kapag ginawa mo yun, mas lalo ka lang magiging kawawa. Hindi rin pwedeng maapektuhan ka na sobra. Kasi hindi ka makakapag-focus sa pamilya, sa trabaho, sa mga ginagawa mo, sa karir mo, sa sarili mo. Mawawalan ka ng focus sa lahat ng bagay dahil yung mental mo ay natutorture na. Minsan wala ka nang magagawa. Siguro ang pinaka-the best mo lang na gagawin is, don't hurt yourself. That is the best thing that you can do. Kasi kung malakas yung mindset mo, kung strong yung personality mo, kahit may mangyari pa sa kanilang dalawa, you will not give a shit about that thing. Is that correct? You want,
You will not give a shit about that. You will just stay on your ground. You will just stay collective. You will just stay calm. You need to forget that thing. Wala naman tayong magagawa eh. Ang pinaka-the best lang na gagawin siguro ngayon is wag mo nang dagdagan pa yung problema. Kasi kung may ginagawa man sila, scientifically, ano man ang ginagawa nila, it has nothing to do with you. Right? Hindi naman babagsak yung business mo kapag ginawa nilang dalawa yun. Hindi ka naman masisiraan ng future pag ginawa nila yun. Hindi naman masisira yung karir mo pag ginawa nila yun. Hindi ka naman mamamatayan kapag ginawa nila yun. Masasaktan ka pag ginawa nila yun. Pero hindi naman talaga sila yung mananakit sa'yo eh. Ang mananakit sa'yo, ikaw lang din. Sarili mo lang din ang gagawa ng paraan kung paano mo saktan ang sarili mo. Depende kung iti-take mo to ng personal. So the best advice na mabibigay ko, don't take it personal, you know. Don't hurt yourself. You know, let it rain and wait for the sunshine. Minsan may mga time na umuulan talaga at hindi naman natin mapipigilan ng ulan. Siguro makakapanalangin naman tayo. We can pray to God. We can ask assistance from Him. Pwede tayo manghingi ng tulong sa Kanya like, Lord, I cannot take this anymore. You know, it sucks and, you know, hindi ko kayang pigilan ang utak ko na hindi isipin yung mga ganitong bagay. I cannot stop myself. Please, I need your love. I need your comfort. I need everything from you right now. So the only thing that you can do is ask for help. Dahil wala nang ibang makakatulong sa iyo dyan kundi ang Diyos. You have certain friends pero hindi mo dapat ipagkalat na yung ex mo, nakikipagtalik na sa iba, sa lahat ng mga kaibigan mo. You need to talk sa mga isa o dalawa o tatlo. Maximum na siguro yung tatlo na masabihan mo na may nangyayari na ganito, ganyan. And you don't need to know that kung may nangyayari ba sa kanila o wala. Expect mo baka may ganun na. But I'm not saying na you need to think about that. Hindi mo kailangan karirin yun, hindi mo kailangan isipin yun gabi-gabi. Hindi mo kailangan dibdibin yun. Dahil hindi mo naman problema yun. Problema na nila yun. Gawin nila yung gusto nilang gawin, tapos gawin mo yung gusto mong gawin. Lilipas din ang panahon, malilimutan mo din yan. After years, maging matapang ka lang, maging malakas ka. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Diba? Hindi naman pwedeng idamay mo yung ibang bagay na meron ka. Hindi naman pwedeng maapektuhan yung karir mo dahil dyan. Kapag nababalitaan mong ganon, which is mas maganda, wag mo na lang alamin, wag ka na makibalita, wag mo nang i-stalk, wag mo nang tignan kung magkasama silang dalawa. Hindi naman sa tinataguan mo yung katotohanan, kundi nagiging practical ka lang. Dahil wala nang tayong choice, kundi maging kalmado. Wag mong i-trigger yung sarili mo. Napakahalaga mong tao. Alam mo ba yun? Wala kang ibang gagawin dito, kundi kontrolin ng sarili mo. Ang sabi ng mga ancient philosophers, we have power over our mind. Right? Meron tayong kapangyarihan sa ating mga isipan. We can control it. All we need to do is to practice. We need to practice controlling ourselves. We need to do the art of irreverence. What does it mean? Art of irreverence. It means you don't have respect to those things which are not important. Is that important? Kung may nangyari sa kanila, of course, they will be happier than, I know they will be happy, but you need to be practical. It has nothing to do with you. It cannot affect you. Hindi ka yayaman, hindi ka hihirap. Walang magagawa sa yun. But if you will let that thing na makapasok inside your head, then para itong virus, i-destroy niya yung buong immune system mo, i-destroy niya yung buong katawan mo, ibabagsak ka niya. So don't let the virus in. Okay? Huwag mong hayaang makapasok ang virus. Do not let it happen. I will tell you, I cannot help you right now. Probably hindi kita matutulungan sa mga simpleng bagay, but you can help yourself. Probably you can watch movies, you can eat foods, you can do exercise, or you can have some adventure, you can have your friends, you can watch Netflix, you can do your tasks, you can do business, you can have some fun. Yeah, those things can help you. Kahit hindi ganun 100% matutulungan ka, pero at least little by little natutulungan ka ng mga yon. Pero to be honest, walang ibang tutulong sa'yo ngayon kundi ang sarili mo. Wala kang ibang kakampi kundi ang sarili mo. Wala kang ibang kasangga kundi ang sarili mo. Walang ibang kokontrol sa utak mo kundi ang sarili mo. Kaya magdesisyon ka. Thanks for watching.